In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palapang natin ang Lord. So ito, nagpapit natin ang mensanera. So walang iba. Ang napakaganda at patuloy na pinagaganda ng Lord. Amen ba? At patuloy na pinangayaman ng Lord. Amen po ba? Walang iba. Ang ating pastora, Marilo Ison Pacheco. Palapang natin ang Lord. Purihin po ang Diyos, no? Narating kami. Talagang sobrang rapid sa pagdalan pa lang. Hindi ko alam kung bakit. Minsan ka wala pa sa ipit eh. Nakanap pa siya sa amin. So tinatawagan ako ni Pastora Linda. Pero sa biyaya po ng Diyos, ay ang Diyos po ang gagawa ng paraan para makarating ang kanyang mga lingkuran. Kaya salamat sa Panginoon sa atsagahan ni negosyo sa pagdadala. Talagang dumaan kami sa Isbanway lang na daan sa may Kabukira, saan, Barjas, Buga. Pero salamat sa Panginoon, nagpadala siya ng angel of the Lord. Through Brother Omar, nakita natin siya. Pupunta lang siya ng Salakon. Hindi naman siyempre alam ni Boss yung daan. Sumunod na lang siya doon. Sabi niya, susunod na lang kami sa'yo. So, doon kami nakalagpas sa Lakon. Wala ng traffic. Kaya purihin po ang Diyos na alam ko na nag-sacrifice na kayo. Yung pagpunta nyo lang dito. Amen! Dahil sa Panginoon. At yun ay spiritual sacrifice. At yun kaya alam ko na nakapag-worship na kayo lahat. Nagbigay na ang Panginoon ng salita sa inyo about sacrifices. Yan, through Reb, dagdag na lang yung akin, alam ko. So yung una nga, diba, sa physical, may sakripisyo tayo, as sabi ni Reb niya, no? Yung mga mahal natin sa buhay, kung ano yung kaya natin ibigay, ay binibigay natin, ginagawa natin. Halimbawa sa tahanan, mga nanay, nagluluto para sa kanilang mga anak sa pagpasok, na ayos ang lahat ng kailangan nila, mga damit, kung planchado na ba, o nalaman na. Ganun yung mga nanay. Walang oras na talaga, laging kulang yung oras sa pag-aasikaso. And because mahal natin ang ating mga anak, asawa, yan. So diyan pa lang, nakita natin yung sacrifice natin, as bilang anak ng Diyos. Yan sa physical. Pero habang sa spiritual, paano natin na ipakita ang ating sacrifice? How would you sacrifice your praises to God? Amen. Of course, spiritual sacrifices yun. Amen. Ako din noong araw, talagang nasakripisyo din ako sa mga anak ko. Kasi nga, kung matulog, yung gisingin pa ng hindi sila matulog ng pusa, may magising ng pusa. So, nandun talaga yung sakripisyo bilang sa magulang o nanay. So, dito sa ating sacrifice, spiritual sacrifice, ay nakikita natin na talagang nag-umpisa sa ating physical as a human, na yung sakripisyo natin sa ating mga mahal sa buhay, pagdabag at trabaho ng mga ama o even the mother na nagtatrabaho na rin para makapag-awal ang mga bata. Pero sabi ko nga, ang spiritual sacrifices naman ay tungkol sa Diyos. Kung paano natin ito ginagampanan. Ano yung offering ay nanibigay natin sa Kanya, yung alay. Amen. Diba? Paano tayo mag-alay sa Kanya? Ito ba yung kalugod-lugod sa Diyos? Amen po, Every Sunday lang ba tayo magsasacrifice? Hindi, Even sa buhay natin, yung patutuo natin, na talagang tayo yung nagsasacrifice sa praise sa Panginoon. Diba? Ako nang, let's pray mo. Hallelujah. Purihin ka nga po, O Diyos, ano yung masalangit? Ano po, O Diyos, sa dakila, tapat, sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, kahit medyo hinihingal pa. Dahil sa parang nagkaroon ng tense,
na-polish ko talaga tayo. Sabi ko, basta pag-pray lang natin, pag-araw ng Diyos, maarating tayo. Salamat po, Panginoon, tunay nga pong dakila at tapat. Salamat po sa pinadala mong guide upang kami makarating dito, O Diyos. Tunay po, O Diyos, na napakabuti mo, napakadakila mo. Ikaw ang unang nagsakripisyo doon sa krus upang kami Panginoon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't wala nga pong posible sa'yo. Basta't kami sa lumapit sa'yo ka. Tawa, patuloy niya akong linisin ang aming buhay. Tuloy po, God, ikaw lamang po ang aming maitaas, ang aming mapurihan, isa ng mga magdakila kami. O Manal Espiritu, mauna ka po, God, sa iyong lingkod. Anoint me, O God, tunay na maunawa namin. Palalo ang mensahe, Panginoon, sa amin ito. Purihin ka nga po na kailangan in Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Amen. Yan. Sabi ko nga sa inyo, nagsakripisyo na kayo sa paggaya, sa pagpunta dito. Sa sambahan, no? Upang makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Nagsakripisyo nga ba kayo? Amen. Sira dito nga yun eh. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay nyo na pagtuloy na nakikinig, no? Ng salita ng Diyos. Sacrifice na yun. Nag-offer na kayo, no? Ng sacrifice yun to give up your life. Naibigay ang buhay nyo talaga sa Diyos. Amen. Amen. Yan. So, what is sacrifice in Bible? The meaning of sacrifice means giving to the Lord whatever we require of our time, our possession, earthly possession, our energies, para sa kaharian niya, para sa kabutihan, ano, ng gawain niya. Yan. Hindi nga, sabi nga sa Matthew 6:33, alam niyo naman po yun, no? 60 verse, the reign of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. So, kailangan may sacrifice din po tayo sa words of God, sa pagbabasa, ng salita niya. Kasi kung wala kayong sakripisyo sa pagbasa ng salita niya, paano natin malalaman ang kalooban niya? Amen, di ba? Una, siyempre sa prayer, pananalangin. Kailangan talaga may oras tayo. Amen. Hindi pwede na wala tayong oras sa pananalangin. Sa una pa lang, sa magising pa lang talaga, kailangan namunod na tayo sa Panginoon na ialay natin yung buhay natin sa Kanya. Siyempre, sa ating pananalangin ay we worship Him, ano? Talagang pinagpuri natin siya at talagang humihiling tayo, ano? Na tayo ay gabayan, ingatan, magkaroon ng direksyon na bigay sa atin ng banal na Espiritu. Kasi kung wala yun, nahihirapan po tayo. Kapag wala tayong panalangin sa araw-araw, pag wala tayong pagbabasa, kasi yung, di ba yung Bible, ay love letter ng Diyos. So, kailangan natin, di ba, yung araw, yung mga tulad yung edad, kabataan, gusto natin tignan yung love letter ng ating, boyfriend o naniligaw, no? Pero now, lalo't higit dapat ang love letter ng Diyos sa atin. Kasi ito nagbibigay ng direksyon. Tayo maraming matututuhan at nagbibigay ng kalayaan. And of course, kapag tayo na kasunod sa salita niya, sabi nga, kapag nasik natin yung salita niya at sinunod natin to, andun yung answered prayer na ating nihiling. Amen ba? Amen ba? Yan. Talagang, kailangan talaga natin na magbigay tayo ng oras sa Panginoon. Amen. Ano pa? Magbigay tayo ng pagbabasa sa kanyang salita. No? Para tayo talaga ay masunod natin kalooban niya. So, alam natin yung sabi nga dito, di ba nabasabi dito sa verse natin? Yan, basahin ko muna ulit.
Hebrews 13, 15, 16. Wala na. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papurin mula sa ating mga labi na nagpapayag na ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag natin kaligtaan paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. So, ibig sabihin pala, ang kinalulugdan ng Diyos na inaalay natin, ino-offer natin sa Kanya, ay yung paggawa ng mabuti din. Amen. Amen. At yung una sa lahat, kung ano yung nasa puso natin, yung inihayag ng ating labi. Amen. Di ba sabi sa salita niya, na kung ano yung nasa puso natin, yun ang masasabi natin. Kaya nga napakahalaga, lagi tayong may intimacy tayo sa Lord. Kasi kung mas marami tayong oras sa sanlibutan, malulugod kaya ang Diyos. Hindi. Kasi nga, wala tayong oras sa salita niya. Amen. So, ang napakahalaga talaga na we sacrifice our praise to God. Kaya nga, sabi dito nga yung sacrifice natin ng spiritual sacrifice, yung offering natin. Spiritual, ibig sabihin yung conduct natin. Ano na ba tayo ngayon? Nagbago na ba? Yung dati na manginom, nawala na. Yung dating sugarol o dating mga bisyo, inaalis na natin dahil mahal natin ang Diyos. Gusto natin siya makasunod sa atin. Kasi kapag naalis natin yun, yung ating sacrifice, yung offering natin sa Diyos, ay yun ang nakakatugod sa Diyos. Amen! Yung character natin, napakahalaga po ng character ng isang Kristiyano. Na kailangan talaga may pagbabago. O baka mamaya, ang namutawi sa ating mga labi, nagmumura pa rin. Malulugod kaya ang Diyos? Kasabayan natin na worship to God. Diba? Kailangan talaga, because God is holy, our God is holy, kailangan may righteousness tayo. Kailangan maging holy din kung tayo. Amen. Ibig sabihin, yung maging holy, alam mo na mali ka. Nakakabalik ka agad sa Diyos. Yung katwiran ng Diyos, ang lagi mo na alam. Amen. Yung katwiran ng Diyos, ang pinipilit natin masunod. Amen. Oo, hindi kakamali tayo. Pero dapat aware ka sa ginagawa mo. Aware ka sa kasalanan mo. Amen. Para malugod ang Diyos. Para yung sacrifice sa praise natin ay makaabot sa Kanya. Amen. Amen. Praise God, no? Yung spiritual conduct na mag-honor sa God, when you do a righteous thing, di ba ba? Nire-restore natin yung ating mga kapatid. Kahit nagkamali siya, hindi natin siya dinadjudge. Sabi na i-judge, pag-pray and restore. Restore them. No? Ilalim ulit sila sa Diyos. Ano? Kahit nagkakamali. Kasi lahat naman tayo nahuhulog ko minsan sa kasalanan. Ang mahalaga, nakakabalik tayo. Amen. Yan. Yan. Ang pahalaga ng offering natin sa Diyos. Ano? Kailangan meron tayong puso mapagpasalamat. Sabi, gagaling doon sa ating bibig. Amen? Puso mapagpasalamat. Ano? Thankful heart. Amen? And of course, our time. Yan sabi niya na rin, napakahalaga ng oras. Hindi pwede sa 24 hours, wala kang oras sa Diyos. Kaya marami tayong, yung talagang hindi nagtatagumpay. Dahil sa wala ng oras nga sa Diyos. At kapag nagkaroon ng oras, kung kailan may problema na, saka tayo lalapit sa Diyos, parang
hirap. Ang hirap talaga, parang hindi ka marinig ng Lord. Kasi naging iba na tayo sa negosyo, sa trabaho. Kasi minsan yan ang ginadaya sa atin ng karaway. Naging iba na tayo sa negosyo, trabaho, o teacher ka mas, maraming gawain. Minsan pagod ka na, pagdating ng bahay, gusto mo na magpulog. Kung sa umaga, hindi ka ng panalangin, pagdating pa rin ng bahay. Hindi na rin dahil sa pagod. So, paano tayo makakapag-sacrifice of praises sa God? Di ba? So, napakahalaga na sa umaga pa lang talaga pag-ginsig talaga. Manuhod na tayo sa Panginoon manalangin. Nabigyan tayo ng direksyon ng Holy Spirit. Comfort us kung tayo ay namimigati, kung tayo may problema. So, comfort tayo ng Banal na Spirit. Amen. Na nasa atin nga. So, napakahalaga na sa Kristiyano na tagapin natin ating Panginoon sa Kristo kahit siya malis na binigyan tayo ng Holy Spirit para tayo i-comfort, i-guide, ikaroon ng direksyon, at tayo pagalingin. Kaya purihin po ang Diyos na alam ko na kayo ay nandyan na. O lumalago at lumalago pa. Kaya galing ko limutan ang mga gawain sa iglesia. Kasi nga, ito yung mga kadagdag kaalaman sa atin. Yan. Ay, meron nga pala sa Biko, Tenya, ano ba yung 20 at iba niya televisya. Sa 21 na yun, no? So, doon pa lang, ay binibig halos na, at dito kasi yung araw-araw halos may gawain. So, ibig sabihin, binibigay yun ng Diyos para hindi tayo makalimot. Para madagdagan pa, kaalaman natin about sa kailangan ng Diyos. Amen! Kaya huwag kayong mahinaya, ano? Pera kasi, binibigay ng Diyos yan. Material things, di ba? And all things shall be added unto you. Di ba sabi? Basta't unahin lang natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos, kadapin lang. Kaya biro mo, nagsasacrifice din sa inyong mga pastors, leaders, no? Sila. Nagsasacrifice sila. Lahat tayo meron. Kaya kailangan makatawaan talaga natin yung sakripisyo na nais ng Diyos. Yung sakripisyo na ating ino-offer sa Diyos ay tanggapin niya. Amen. Amen. Siyempre, gusto natin tanggapin yung offering natin sa Diyos. Amen. Our bukod sa atin.